Franklin Miano, walang totoo sa kanila. Yung mga networking na yan. Maniniwala lang kayo, Franklin, kapag nasabi niya yung Dubai is hindi bansa. Ano ba yung pinaka gusto mong puntahan na country? Pinaka gusto kong puntahan na country, Dubai. Dubai? Binago yung geography ng taga UAE. Magagali sa yan, no? Kasi sa tinanong pa lang na Pinaka gusto kong puntahan na country, Dubai. sabay. Pakinggan yung mabuti. Tinanong siya kung saang bansa mo gusto pumunta. Ang sagot, Ano ba yung pinaka gusto mong puntahan na country? Pinaka gusto kong puntahan na country, Dubai. Dubai? men, mga ka-triple, paano ba naging bansa yung Dubai? Emotion Kaya sabi ko sa iyo, pinag-aaral kayo ng mga magulang nyo, hindi kayo nag-aral. Mas pinili nyo mag-drop out sa school. Parang Dubai is city yan sa UAE, di ba? Paano magiging bansa yung Dubai? Maniniwala lang ako sa'yo sana, okay na sana eh, kaso hindi ako naniniwala eh. Kaya yan talaga nagpapatunay na hindi ka nag-aral, men. Sadya sinasadya mo lang na dito sa social media, sa mundo ng internet, walang totoo sa inyo, kasama mo pa yung isang networking na si MJ Lopez, nagpapa-podcast pa yung dalawa. Diba? Kaya kayo nasabon ni Walter Uzi Buenavista, yung may-ari ng Shawarma Shack, na nagyayabang lang daw ang taong nagsasabi na walang diploma. Alam niyo, sa totoo lang, ang diploma at diskarte, kailangan duo yan, laging sabay. Men, ilang taon na ako nag-work bilang empleyado, since 2008 pa. Marami akong naranasan na kahit anong posisyon ang in-applyan mo sa isang kumpanya, is hinahanap pa rin yung diploma. Kaya wag lang sasabihin na ang diploma is palamuti lang sa resume. Diba? Maling pananaw yan, maling mindset po yan, mga ka-triple. Lahat ng tao nagiging multi-millionaire dahil sa real estate. Ang tanong, possible ba wala kang pera, papasok ka ng real estate tapos magiging multi-millionaire ka? Kunyari ako, nagsisimula sa wala. Pupunta ako sa ibang mga bahay na house for rent at magandang bahay. Kakausapin ko yung landlord. Sasabihin ko, oy landlord, gusto mo bang ganito gawin? Hoy landlord! Hoy, huwag ka na mag-aral. Kausapin mo si landlord. Ang gagaling mag-motivate, no? Meron pa ako napanood na magsasaka natin. Magtatanim lang pag nagutom. Ano ka ba? Nauuna yung mga magsasaka natin bago pa sila magutom, nagtatanim na sila. Diba? Ano ba yung sinasabi nitong MJ Lopez na to? Isa pa tong diba? Ang gagaling. Parang sila yung mas mayaman pa sila sa mga pamilya Sobel. Tinaig pa nila yung pamilya Hendricks. Ayala Sobel family? Pati Villar family? Sa totoo lang, hindi naman lahat ng tao is magaling mag-business. Kaya nga tayo may pag-aaral eh. Sa totoo lang, ipapakita ko sa inyo na sinasabi nila is yung diploma, palamuti lang. Paano niya nasabi? Nag-apply nga ako bilang janitorial lang. Makikita nyo sa list ng requirements na to, eto ebidensya. High school diploma, hinahanap, men. Ha? Mga Kotse yung naging mate sa akin. Sabi ko kaya niya. Kaya ko rin. Spogi ako sa kanya eh. Parang, doon na nabuksan yung utak ko. Pagpasok ko doon, gusto ko na. Until may sinabi yung speaker, sabi niya, wala namang mawawala sa'yo. Eh, wala ka na eh. Yung point care, sana offend ako, ang mindset ko noon, dadating yung times mayaman ako sa'yo. Nag-join ako, binenta ko yung Jordan 6 ko, ni Jordan 1 ako noon, Jordan 11, Jordan 6, binenta ko lahat, nag-7 accounts ako agad. Agad? Hindi ka pa na nag-1 out. All in, mayabang ako eh. Diskarte or diploma? Diskarte. Mali yung objective ng mga tao in terms of diploma. The mere fact na yun yung way nila of asking. Para mo na rin sinabi sa akin na nag-aral ka lang para sa diploma, hindi para matuto. Because you can say education versus diskarte. I'm gonna choose education. Because education means natuto ka. Diploma means kinuha mo lang yung diploma, gusto mo lang yung title. Kaya diskarte, kasi diskarte may natutunan ka talaga. Paano yung nasabi na hindi kailangan ng diploma? Unang hinahanap nga yun, mag-apply ka nga lang bilang cashier sa isang mall, sa mga supermarket o kahit saan pa is, kailangan nga tools grad pa nga eh. Di ba? Paano yung nasabing hindi kailangan ng diploma dito sa Pilipinas? Yan ang isa sa mga number 1 requirements dito. Okay? Kaya kayo mga nanay, puro diskarte lang, huwag nyo na pag-aralan yung mga anak natin. Diba, narinig nyo na sa mga mismong mga motivational speaker kuno, diba? Paano nyo naman nasabi? Di talagang maniniwala mga kabataan sa inyo na mag-aral, wag na mag-aral, puro dropout school yung mga tatanggapin. Kaya sobrang viral to mga to si Franklin Miano. Kaya ilang beses to na debunk ni Mr. MG, di ba? Sobra siyang debunk dito, inisa-isa siya. At eto na yung part 4 na video ni Makagago ko saan binasag niya si Franklin Miano. Napaka-imposible kasi na walang kamag-anak yung sila Franklin Miano na nag-aaral, di ba? Sina-challenge ko sila kung totoo bang sinasabi nila na hindi kailangan ng diploma. Yung tatay nga niya, abogado, sinabi niya sa nakaraang video. Paano nakakuha ng pagiging abogado yung kung hindi nag-aral at hindi nakakuha ng diploma?
Paano na lang yung mga piloto natin, mga guro, di ba? Mga, syempre, lawyer, doktor na kumukuha ng ganong profession kung hindi kailangan ng diploma. Ano yun? Oh, isang big scam, man. Isang big scam. Tapos maniniwala ka ganun sila kagaling mang sales talk na grabe, 800,000 per day. So, paano mo makikita yun? Grabe. Imagine, ito ka ma-imagine. Experience ko yan, man. Dito sa lugar namin, maraming nag-networking. At meron pa nga pasigaw-sigaw na power. Biruin mo, mga ilang buwan lang, nagsialisan sila. Wala naman tumagal eh. Tapos napakamahal pa ng membership. Alam niyo yan, yung membership niyan, mayroon akong nais dati nung ako'y binata, naka-attend ako ng isang networking. Hindi ko nababanggitin yung name ng company na yun. Tapos pag-attend mo doon, tapos papakitaan ka ng mga doon empleyado ng pagkarami-raming mga ID, papakitaan ka ng cheque. Ito yung mga kinikita namin, men. Ganito na kami kaya, papakitaan ka ng kotse, kung ano-ano mga nabili nila. Tapos after that, pag okay na lahat, biglang may membership na 12,000. Ang laki, di ba? Sino naka-experience yan? 12K pa-membership, kaya nga naghahanap ng makakasurvive na kung saan pwede ka maka-asenso man lang. Pero yung 12K membership, saan mo kukunin yun, men? Tapos kukunin mo doon sa ibang tao, parang table magkakarugtong. Kumbaga pag may na-recruit ka ng isang tao, is may commission ka daw doon. Sino pagbibenta ko? Ang mamahal ng item. Sinong bibili niya sa mga, kung ibibenta mo sa mga squatter area, ganun kamahal yung item. Sabihin natin ganun ka-effective yan. Di ba? Lahat ba ng mayayaman is mabibentahan mo ng ganyan? Gaano ba yung katras yung quality ng product nila? Kahit anong sales stock mo. Men, kung walang yumaman dyan, ang yumayaman lang dyan, real talk, yung may-ari nung mismo, ang yumayaman dyan, yung mismong may-ari, hindi ikaw yayaman. Kalokohan yun. Walang ganun. Kaya ginagamit nila tong social media, yung makapangyarihang social media dito sa mundo ng internet para manlinlang na sila ay isang multi-billionaire. Dapat wala pa nga akong, di ba? Kasi kung totoo yan, men, daig pa nila yung si Manny Villar. Na isa sa mga top 10 dito sa Pilipinas na pinakamayaman. Mga ka-triple, sobra ho talagang scam to mga ganito. Kaya bago kayo manood ng isang mga content na ganito is mga kada podcast na niniwala, suriin nyo munang mabuti kung totoo. Yun lang para sa akin. Kasi hindi ako niniwala sa mga ganito mga ganitong tao. Marami ng mga vlogger at mga content creator bumasag sa kanila. So different na. Hindi ko nakalang isa-isahin, sobrang dami na. Ito yung mabibigay kong opinion sa inyo. Kasi isa ako sa mga nakaranas na maka-attend ng mga networking na yan. Sa totoo lang. So hanggang dito na mga Triple R TV, itong aking opinion at reaction video sa mga ito kay Franklin Miano at sa kasama niya pang si MJ Lopez. Si MJ Lopez to, kaila ko yan. Diba? Hanga ako sa kanya dati, pero ngayon, ako yung sinabi niyang parang wag na mag-aral, parang scammer pa yung mga professor at teacher. Doon ako against namin. So mga Triple R TV, hanggang dito na lang. And mag-ingat kayo palagi. Peace out.